Ang araw po muli sa inyong lahat. Noong po mga year 2000, ayon po sa balita, ang fastest growing religion daw po sa Amerika ay ang mga non-religious. Ang ibig po sabihin, mas marami po ang mga umaalis sa simbahan at mga hindi naniniwala sa Diyos. At meron pa nga pong isang nakakatakot na balita. Ano po? Ayon po sa pag-aaral at survey, sa year 2050, mga 24 years na lang po, mas marami na daw po ang mga Muslim kaysa sa mga Kristiyano. Bakit? Kasi po ang mga Muslim, pwede pong mag-asawa ng 2, 3, 5 hanggang 10 basta't kaya nilang buhayin ang mga ito. Di po ba? At kapag nanganak ang mga Muslim, dahil marami siyang asawa, doble ang populasyon nila kesa sa ating mga Kristiyano na tig-iisa lang pwede ang ating mga asawa. Kaya nga po ang suggestion ng mga ibang pari, dapat po kami daw mga pari mag-asawa na rin para dumami daw po yung mga Katoliko. Ano po sa tingin niyo? Payag po ba kayo? Kung ako pong tatanungin niyo, di po ako payag. Kasi kapag nagkaroon po ng anak ang pari, sino pong kawawa? Kayong mga parokyanos. Siyempre, kapag nangangailangan na ng diaper o ng gatas, yung anak ng pare, kanino hihingi? E de sa inyo din, sa mga parokyanos, siguradong tataas ang hingi ng donation. Di po ba? Pero hindi na po problema ngayon ang pagdami ng mga Kristiyano. Ang mabuting balita, ito po. Noong nakaraang buwan lang po, may bagong balita sa Amerika. Ayon po sa survey, mas tumaas daw po last year yung mga nagpakonverte sa pagkakatoliko. At karamihan po sa mga nagpabinyag bilang Katoliko, mga kabataan or youth, pinili nila ang pananampalatayang Katoliko. At nung tinanong ang mga batang ito, bakit gusto nilang umanib sa simbahang Katoliko? Alam niyo po kung anong sagot nila? Nakakita daw sila ng kahulugan sa paniniwala ng ating simbahan. Nakakita daw sila ng tamang direksyon sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pag-anib nila sa ating simbahan. At nakadama daw po sila ng isang tahanan sa ating simbahan. They felt at home being in the church. Dati po, marami sa mga kabataan ang nagsasabing, may pera naman ako, pero bakit parang kulang pa rin? May barkada naman ako, pero bakit malungkot pa rin ang nararamdaman ko? May internet naman, may aliw naman, may entertainment, pero bakit parang walang saysay pa rin ang aking buhay? At dito po natuklasan ng mga kabataan ang isang bagay. Na ang tao, hindi lang po gutom sa tinapay o pagkain. Gutom din ang mga kabataan sa katotohanan. Gutom din sila sa pag-ibig. Gutom sila sa layunin. At gutom na gutom sila sa presensya ng Diyos. At natagpuan po ng mga kabataang ito sa Amerika na ang nagpapabusog sa kanila, ang pupuno sa kakulangan ng kanilang buhay at kaluluwa ay walang iba kundi si Jesus na nasa simbahang Katolika. Mga kapatid, mabuti at maganda po, di po ba, na dumadami ang mga Kristiyano. Pero ang tanong, sapat na ba ito? Hindi po natatapos ang problema ng simbahan sa membership lang. Kasi maaaring marami ang ating quantity, pero nagkukulang naman tayo sa quality. Di po ba? Ito talaga ang problema ng ating simbahan ngayon. Marami ang baptized, pero kulang ang mga converted. Marami ang merong paniniwala o may belief, pero nagkukulang naman sila sa good behavior. Marami po na nararamdaman nila belonging, kasama sila sa simbahan, pero nagkukulang sila sa becoming, sa pakikiwangis sa ating Panginoong Hesukristo.
Salamat sa Diyos. Pinapaalala po ng unang pagbasa sa atin mula sa Gawa ng mga Apostol. Ang katangian, ang kalidad ng pagiging tunay na Kristiyano. Kasi sabi po sa ating pagbasa, the community of believers were one in heart and in mind. And they shared everything. No one among them was in need. Nagkaisa daw po ang mga unang Kristiyano sa isip at sa puso. Nagtulungan sila. Kaya nga, walang naghirap sa kanila. Ang ganda po, no? Hari nawa, ganyan din ang maging ugali natin ngayon. Hindi lang po sila naniwala, pero nakitang kanilang paniniwala sa kanilang pamumuhay. Mga kapatid, walang kwenta ang ating pananampalataya, pananalig kay Jesus kung hindi naman natin ito pinakikita at pinatutunayan sa ating pag-uugali. Amen? Isang tanda na nagbago na talaga ang buhay mo sa pamamagitan ng iyong pananampalataya ay kapag nakikiisa ka sa iba at kapag nagiging matulungin ka na. Aminin po natin, meron kasing mga tao, may Diyos sa loob ng simbahan. Pero paglabas, wala na. Hindi po ba? Kung umasta, walang takot sa Diyos. Meron ang lakas-lakas magrosaryo. Pero malakas din manyismis. Malakas din manira ng kapwa niya. May rosaryo sa kamay, pero yung dila nila parang radyo. Hindi tumitigil. Walang off. Hindi iniisip ang kanilang sinasabi. Meron din po first row palagi sa misa. Pero last row naman sa kabutihan. Meron pala simba, malapit nga sa altar, pero napakalayo naman ng kanilang mga puso at pag-uugali kay Kristo. Meron po active sa simbahan, pero inactive sa pamilya, sa kanilang mga tahanan. Choir member na sila, lector na sila, sakristan, active lahat. Talagang present lahat sa loob ng parokya. Pero pagdating sa bahay, absent yung presensya niya, hindi naman niya pinapansin yung kanyang mga kasama. Active sa ministry, pero inactive sa charity. Meron din po mahilig nagpo-post ng Bible verse. Online, araw-araw pa nga eh. Pero offline, anong totoong ugali? Napaka-bad attitude. Sa Facebook, makikita mo yan. Sinusulat, God is good, sobra-sobra, Blessed Sunday. Pero sa totoong buhay, mapanglait, napakayabang, madaling magalit, mainitin ang ulo. Ang post, palaging banal. Pero ang buhay, kabaliktaran. Kaya nga, napakahalaga ang paalaala ng ating Panginoong Jesucristo sa ating ebanghelyo that we should be born again from above. Sabi niya, tayong lahat kailangan nating isilang muli. Kasi marami sa atin pinanganak na Kristiyano, pero hindi sila pinanganak mula sa Diyos. Mga kapatid, hindi po sapat na kayo'y Katoliko, kayo'y Kristiyano sa papel lang, sa baptismal certificate. Sana maging tunay kayong Katoliko at Kristiyano sa pagbabago ng iyong puso, sa pagbabago ng buong pagkatao mo. Mga kapatid, maganda pong tanungin, magandang pagmunihan ngayon. Ako ba talaga ay born again from above? O baka born out of habits? Baka kaya ikaw ay nagsisimba lang, nananalangin, dahil nakasanayan mo. Gandang itanong, are you really changed? Are you really transformed? Are you really converted? O baka sumusunod ka lang sa agos? Baka simpleng church-goer ka lang? Kasi mga kapatid, kapag hindi nagbago ang iyong pag-uugali, baka ikaw ang maging dahilan ng pag-alis ng iba sa simbahan. Remember that if you do not change your attitude, if you won't be converted, then you might become the reason
why other people are leaving the church. Isa po sa mga pinaka nakakatakot na tao dito sa mundo ay ang isang Kristiyano na hindi nagbago sa kanyang buhay. Amen? The worst kind of a person is a Christian who did not become like Christ. Ang isang Kristiyano sa pangalan lang ay peke, nagbabalat kayo. At yan ay anay ng simbahan. Amen? Magdasal po tayo sa banal na misang ito. Huwag lang sanang paramihin ng Diyos ang mga Kristiyano, ang mga kaanib ng ating simbahan. Magdasal tayo sa Diyos. Paramihin pa sana niya ang mga mabubuti, mababait at banal na Kristiyano at Katoliko. Kapag tayo'y nagkaisa, ano ang sabi ng unang pagbasa? Makakaranas tayo ng mga kamangha-manghang bagay. Makakaranas tayo ng himala sa ating buhay na kailangan ng ating mundo ngayon na puno ng gera, puno ng karahasan, puno ng korupsyon. Paano natin malalabanan ang kasamaan na yan? Umpisan natin sa pagkakaisa natin sa isip, sa puso, sa ating panalangin. Amen.